Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Sa totoo lang, hindi ako nagtapos ng kolehiyo, at ito ang pinakamalapit na pagkakataon na nakamit ko sa pagtatapos sa kolehiyo. Ngayon, gusto kong isalaysay sa iyo ang tatlong kwento mula sa aking buhay. Yan lang, walang malaking bagay, tatlong kwento lang. Ang unang kwento ay tungkol sa pag-uugnay ng mga puntos. Nag-quit ako sa Reed College pagkatapos ng unang 6 na buwan, ngunit nanatili ako doon bilang drop-in ng mga 18 buwan o higit pa bago talaga akong umalis. Kaya bakit ako nag-quit? Nagsimula ito bago ako ipinanganak. Ang aking biolohikal na ina ay isang bata pa, hindi kasal na estudyanteng graduate, at nagpasya siyang itakwil ako. Matibay na naramdaman niya na dapat akong ampunan ng mga nagtapos sa kolehiyo. Kaya lahat ay nakalatag na para sa akin na ampunan sa pagkapanganak ng isang abogado at ng kanyang asawa, maliban na lamang sa nang ako'y isilang, bigla silang nagdesisyon na talaga namang gusto nila ng isang babae. Kaya ang aking mga magulang, na nasa isang listahan ng paghihintay, ay tumanggap ng tawag sa gitna ng gabi na nagsasabing, may hindi inaasahang sanggol na lalaki. Gusto mo ba siya? Sinabi nila, oo. Natuklasan ng aking biolohikal na ina mamaya na hindi nagtapos ng kolehiyo ang aking ina, at ang aking ama ay hindi nagtapos ng mataas na paaralan. Tinanggihan niya ang pagsasali ng huling papeles ng pag-aampon. Sumang-ayon lamang siya ilang buwan mamaya ng pangako ng aking mga magulang na papasukin ako sa kolehiyo. Ito ang simula ng aking buhay, at 17 taon mamaya, nag-aral nga ako sa kolehiyo. Ngunit ako'y nagpakauto at pinili ang isang kolehiyo na halos magastos katulad ng sa Stanford, at lahat ng ipinundar ng aking mga magulang na maralita ay ginugol sa aking matrikula sa kolehiyo. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi ko na nakita ang halaga nito. Wala akong ideya kung ano ang gusto kong gawin sa aking buhay at walang ideya kung paano ako matutulungan ng kolehiyo na alamin ito. At heto ako, ginugol ang lahat ng perang ipinundar ng aking mga magulang sa kanilang buong buhay. Kaya't nagpasya akong mag-quit at magtiwala na magiging maayos ang lahat. Medyo nakakatakot noon, ngunit pagmasdan ang nakaraan, ito'y isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay nang bumagsak ako. Napakataas ng aking narating dahil dito. Nakakwit ako sa mga klase na hindi ko naman talaga interesado at nagsimula na ako sa mga klase na tila mas nakakakiliti. Hindi ito ganap na romantiko. Wala akong kwarto sa dorm, kaya't natutulog ako sa sahig sa mga kwarto ng mga kaibigan. Nagbabalik ako ng mga bote ng Coke para sa 5 sentimo na deposito upang makabili ng pagkain, at naglalakad ako ng 7 milya sa buong bayan bawat linggo ng gabi para makakuha ng isang masarap na pagkain sa loob ng 1 linggo sa templo ng Hare Krishna. Ito'y nagustuhan ko, at marami sa mga bagay na natuklasan ko sa pamamagitan ng pagpunta sa direksyon ng aking pagkakatiwala at intuitions ay naging napakahalaga sa mga susunod na panahon. Pahintulot mo na bigyan kita ng isang halimbawa. Sa panahong iyon, nag-aalok ang Reed College ng marahil ang pinakamahusay na instruksyon sa kaligrafya sa bansa. Sa buong campus, bawat poster, bawat label sa bawat aparador ay maganda at kamay na kaligrafya. Dahil bumagsak ako at hindi kinakailangang dumalo sa normal na mga klase, nagpasya akong dumalo sa klase ng kaligrafya upang matuto kung paano gawin ito. Natutunan ko ang tungkol sa serif at sans serif na mga typeface, tungkol sa pagbabago ng dami ng espasyo sa pagitan ng iba't ibang kombinasyon ng titik, tungkol sa kung ano ang gumagawa ng magandang tipografya na tunay na mahusay. Ito'y maganda, makasaysayan, artistikong subtitle sa paraang hindi kayang kunan ng siyensya, at ito'y kakaiba sa aking paningin. Wala sa mga ito ang mayroong anumang pag-asa na magamit sa aking buhay. Ngunit 10 taon mamaya, nang aming ay disenyo ang unang Macintosh computer, lahat ito ay bumalik sa akin. At ito'y lahat naming isinama sa Mac. Ito ang unang computer na may magandang tipografya. Kung hindi ako bumagsak sa kursong iyon sa kolehiyo, ang Mac ay hindi magkakaroon ng iba't ibang mga typeface o mga proportionally spaced fonts. At dahil lamang ang Windows ay nag-copy lamang sa Mac, malamang nawala sa personal na computer ang mga ito. Kung hindi ako bumagsak, hindi ko siguro kailanman sinalihan ang klase ng kaligrafya, at hindi baka magkaroon ng magandang tipografya ang personal na mga computer tulad ng sa ngayon. Siyempre, imposible mag-ugnay ng mga puntos ng palabas kapag ako'y nasa kolehiyo, pero naging napakalinaw ito nang tingnan ko ang nakaraan 10 taon mamaya. Muli, hindi mo magagawang mag-ugnay ng mga puntos ng palabas, maaari mo lamang itong maugnay kapag tiningnan mo ito mula sa likuran. Kaya't dapat kang magtiwala na ang mga puntos ay magkakakonekta sa hinaharap mo.
Kailangan mong magtiwala sa kahit anong bagay ang iyong intuition, tadhana, buhay, karma, o anuman dahil sa paniniwalang ang mga puntos ay magkakakonekta sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na sundan ang iyong puso, kahit na ito ay magdadala sa iyo sa mga bagong landas. At iyon ang magbibigay ng pagkakaiba. Ang aking ikalawang kwento ay tungkol sa pag-ibig at pagkawala. Swerte ako, natagpuan ko agad ang gusto kong gawin sa buhay. Kami ni Was ay nagsimula ng Apple sa garahe ng aking mga magulang noong ako ay 20 taong gulang. Nagtrabaho kami ng husto, at sa loob ng 10 taon, ang Apple ay lumago mula sa 2 lang sa amin sa isang garahe hanggang sa maging isang kumpanya na nagkakahalaga ng $2 bilyong na may mahigit na 4,000 empleyado. Kami ay naglabas ng aming pinakamahusay na likha, ang Macintosh, 1 taon na ang nakaraan, at ako ay bagong 30. At pagkatapos ay ako ay sinibak sa trabaho. Paano ka mawawala ng trabaho sa isang kumpanya na ikaw mismo ang nag-umpisa? Dahil sa paglaki ng Apple, kami ay kumuha ng isang taong iniisip kong napaka-talented upang mamahala ng kumpanya kasama ako, at sa unang taon o higit pa, ang mga bagay ay naging maayos. Pero nang pumunta kami sa magkaibang direksyon ng aming mga pananaw sa hinaharap, at sa wakas, nagkaroon kami ng hidwaan. Nang nangyari ito, ang aming board of directors ay sumuporta sa kanya, kaya't sa 30, ako ay wala na, at napaka-publikong lumabas. Ang pinag-ukulan ko ng buong buhay ko bilang isang adulto ay nawala, at ito ay napakalungkot. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin sa loob ng ilang buwan. Pakiramdam ko ay napahiya ko ang mga naunang henerasyon ng mga negosyante na aking binaygoang. Sa sandaling ipinasa sa akin ang baton, nagkita ako kay David Packard at Bob Noyce at sinubukan na humingi ng paumanhin sa napakalaking pagkakamali ko. Ako ay isang napakalantad na pagtatagumpay, at naisip ko pa nga na tumakas mula sa libis. Ngunit unti-unti ay nagsimulang unawain ko na mahal ko pa rin ang aking ginagawa. Ang mga pangyayari sa Apple ay hindi nagbago ng kahit konti. Nilayasan ako, ngunit patuloy pa rin akong nagmamahal. Kaya't nagpasya akong mag-umpisa muli. Hindi ko nakita noon, ngunit lumabas na ang pagkakatanggal sa Apple ay ang pinakamahusay na bagay na nangyari sa akin. Ang bigat ng pagiging matagumpay ay napalitan ng ng pagiging isang baguhan muli, mas hindi tiwala sa lahat. Ito'y nagbigay sa akin ng kalayaan na pasukin isa sa pinakamaunlad na yugto ng aking buhay. Sa susunod na 5 taon, nagtayo ako ng isang kumpanyang tinawag na Next at isa pang kumpanya na tinawag na Pixar, at nahulog ako sa pagmamahal sa isang kahangahangang babae na magiging aking asawa. Ang Pixar ay nagpatuloy upang lumikha ng unang pelikulang animasyon sa computer na Toy Story at ngayon ay ang pinakamahusay na kumpanya ng animasyon sa buong mundo. Sa isang kahangahangang pagkakataon, binili ng Apple ang Next at bumalik ako sa Apple, at ang teknolohiya na aming binuo sa Next ay nasa puso ng kasalukuyang renaissance ng Apple. Si Lorraine at ako ay may isang magandang pamilya na sama-sama. Sigurado ako na wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi ako tinanggal mula sa Apple. Ito ay isang masakit na pagsubok, ngunit naisip ko na marahil kinakailangan ito ng pasyente. Minsan sa buhay, tamaan ka ng malakas na bato. Huwag mawala ng pananampalataya. Ako'y kumbinsido na ang tanging bagay na nagpatuloy sa akin ay dahil mahal ko ang aking ginagawa. Kailangan mong hanapin ang iyong minamahal at ito ay totoo para sa trabaho at para sa iyong mga minamahal. Iyong trabaho. Ang pagsasagawa ng iyong trabaho ay magiging malaking bahagi ng iyong buhay at ang tanging paraan upang maging tunay na kontento ay gawin ang iyong pinaniniwalaang dakilang gawain. At ang tanging paraan upang gawin ang dakilang gawain ay mahalin ang iyong ginagawa. Kung hindi mo pa ito natagpuan, magpatuloy sa paghahanap at huwag kang magpakakampan. Tulad ng lahat ng bagay na may kinalaman sa puso, malalaman mo kapag natagpuan mo ito. At tulad ng anumang magandang relasyon, lalo itong magiging mas maganda habang tumatagal ang panahon. Kaya't magpatuloy ka sa paghahanap, huwag kang magpakakampan. Ang aking ikatlong kwento ay tungkol sa kamatayan. Noong ako'y 17, nabasa ko ang isang quote na naglalahad ng, kung ikaw ay mabubuhay bawat araw na para bang ito na ang huli mo, tiyak na balang araw ay magiging tama ka. Ito ay nag-iwan ng marka sa akin, at mula noon, sa loob ng nakaraang 33 taon, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin bawat umaga at nagtanong sa sarili kung ang araw na ito ba ang huling araw ng aking buhay, nais ko bang gawin ang aking gagawin ngayon? At kapag ang sagot ay hindi sa maraming araw sa sunod-sunod, alam ko na kailangan kong baguhin ang ilang bagay. Ang pag-alala na malapit na akong mamatay ay ang pinakamahalagang kasangkapan na natagpuan ko upang tulungan ako sa paggawa ng mga malalaking desisyon sa buhay dahil halos lahat ng bagay, ang lahat ng mga panlabas na asahan, ang lahat ng pagmamalaki,
ang lahat ng takot sa pagkahiyang o kabiguan, ang mga bagay na ito ay biglang nawawala sa harap ng kamatayan na iniwan lamang ang tunay na mahalaga. Ang pag-alala na mamamatay ka ay ang pinakamahusay na paraan na alam ko upang iwasan ang pagkakasabit sa pag-iisip na mayroon kang mawawala. Ikaw ay nakahubad na, kaya't walang rason upang hindi sundan ang iyong puso. Nang mga 1 taon na ang nakalipas, ako ay diagnostiko ng kanser. Nagkaroon ako ng pagsusuri alas 7:30 ng umaga at malinaw na nagpakita ito ng isang tumor sa aking pancreas. Hindi ko pa nga alam kung ano ang isang pancreas. Sinabi ng mga doktor sa akin na ito ay halos tiyak na isang uri ng kanser na hindi maaaring gamutin. At dapat kong asahan na mamuhay na hindi hihigit sa 3 hanggang 6 na buwan, payo sa akin ng aking doktor na umuwi at ayusin ang aking mga gawain na itinuturing ng mga doktor bilang paghahanda sa kamatayan. Ibig sabihin nito ay subukan at sabihin sa iyong mga anak ang lahat ng bagay na iniisip mong magkakaroon ka pa ng 10 taon upang sabihin sa kanila sa loob lamang ng ilang buwan. Ibig sabihin nito ay siguruhing lahat ay maayos upang maging madali para sa iyong pamilya. Ibig sabihin nito ay magpaalam ka. Buhay ako na may diagnosis na iyon sa buong araw, mamaya sa gabi ay nagkaroon ako ng biopsy kung saan nilagyan nila ng endoscope sa aking lalamunan pababa sa aking tiyan at sa aking mga bituka, pumutok ng karayom sa aking pancreas at nakakuha ng ilang mga selula mula sa tumor. Ako ay inoperahan at sa kabutihan ay nasa maayos na kondisyon na ako ngayon. Ito ang pinakamalapit na karanasan ko sa pagharap sa kamatayan at umaasa ako na ito na ang pinakamalapit na karanasan ko sa loob ng ilang dekada. Dahil sa pagdanas ko rito, ngayon ay masasabi ko sa iyo ito na may kaunting katiyakan kaysa noong ang kamatayan ay isang kapaki-pakinabang ngunit pawang intelektual na konsepto lamang. Walang gustong mamatay, kahit ang mga tao na gustong pumunta sa langit ay hindi gustong mamatay para makarating doon, at gayunman, ang kamatayan ang patutunguhan na lahat ay magkakaisa. Walang nakatakas dito at iyon ay nararapat dahil malamang na ang kamatayan ay ang pinakamahusay na imbento ng buhay. Ito ang instrumento ng pagbabago ng buhay. Nililinis nito ang lumang upang magbigay daan sa bago. Ngayon, ang bago ay ikaw ngunit balang araw hindi na masyadong mahaba. Mula ngayon, unti-unti kang magiging matanda at lilipas na. Pasensya na kung masyadong dramatic, ngunit totoo ito. Ang iyong oras ay limitado kaya't huwag sayangin sa pamumuhay ng buhay ng iba. Huwag maging bihag ng dogma na ang ibig sabihin ay pamumuhay ayon sa mga resulta ng kaisipan ng ibang tao. Huwag hayaang malunod ng ingay ng opinyon ng iba ang iyong sariling tinig, at pinakamahalaga, magkaroon ng lakas ng loob na sundan ang iyong puso at intuition. Sa kabila ng lahat, alam na nila kung ano talaga ang iyong naisin maging. Ang lahat ng iba ay pangalawa lamang. Noong ako'y bata, may isang kamangha-manghang publikasyon na tinatawag na The Whole Earth Catalog na isa sa mga Biblia ng aking henerasyon. Ito ay nilikha ng isang taong nagngangalang Stuart Brand na hindi kalayuan dito sa Menlo Park, at kanyang binigyang buhay ito sa kanyang makatang pagdampi. Ito ay noong mga huling bahagi ng dekada ng 60 bago pa nagkaroon ng personal na mga computer at desktop publishing kaya't lahat ay ginawa gamit ang mga typewriter, gunting, at Polaroid camera. Ito ay kahalintulad ng Google sa anyo ng papel, 35 taon bago ang pagdating ng Google. Ito ay idealistiko, puno ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan at magagandang ideya. Nilabas ni Stuart at ang kanyang koponan ang ilang isyu ng The Whole Earth Catalog, at pagkatapos nito'y naglabas sila ng isang huling isyu. Ito ay noong kalagitnaan ng dekada ng 1970 at ako'y katulad ng edad mo ngayon. Sa likod ng kanilang huling isyu ay isang larawan ng isang maagang umaga sa kanayunan, ang uri ng kalsadang maaaring makakatagpo ka ng sarili mo kung ikaw ay magiging mapusok. Sa ilalim nito ay ang mga salitang stay hungry, stay foolish. Ito ang kanilang mensahe sa pagpapalam nila, stay hungry, stay foolish, at laging hiniling ko iyon para sa aking sarili, at ngayon, habang kayo ay nagtatapos upang magsimula ng panibagong yugto, nais ko rin iyon para sa inyo. Stay hungry, stay foolish. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang naunang programa ay may karapatan sa pag-aari ng Stanford University. Mangyaring bisitahin kami sa Life Basics.